Ano daw yung may mga sus na yan sa mga chords? Example, yung A sus 2, A sus 4. Naguguluhan din ako dito dati nung nag-i-start pa lang ako sa pagigitara, pero ngayon nalaman ko na at ito ituturo ko sa inyo. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang mga itinuturo ko. Let's go! Nung nag-i-start pa lang ako mga master, akala ko dati yung sus is sustain. Yan. So, hindi ko siya alam. Kaya tawag ko dati mag A sustain 2. Yan. Gulong-gulo talaga ako pag nakakita ng mga numero ganyan. Ano kaya yan? Pero napakadali lang pala ito mga master. Marami kasi ang nagre-request sa akin ito. Ano daw yung mga sus na yan sa mga chords. Sana napanood niyo yung topic natin nakaraan mga master. Yung about sa 4 essential na mga chords na dapat nating matutunan bilang beginners. Major, minor, diminished, at augmented. Yan. So, dito na tayo sa ating pinaka-topic ngayon. Paano yung formula ng suspended na mga chords? Yan. Mahalagang malaman mga master na yung ating mga chords is nakabase yan sa scale. Example, meron tayong C major chord is ito yung C major. Ngayon, kukunin lang natin yung C 1 at yung 3 at 5. Yan. Ito yung tinatawag na triads at tinatawag din na chord tone. Ang C major pala natin na to is meron tayong C, E, G sa loob. Ito na ngayon. Dito tayo mag-start sa sus 2. Ano ba yung tinatawag na sus 2 na yan? So yung suspended natin mga master na 2 at 4, ang ibig sabihin yan, meron tayong isususpended. Ibig sabihin ng suspended, may tatanggalin tayo sa ating chord na C major chord. Ang tatanggalin natin dyan is yung nasa gitna ng 2 at 4. Yan. Kasi pag tinuloy ko yung mga number nito, yan. Ito yung mga numero nila. So, ang isususpended natin is yung 3rd. Yan. Bali, tatanggalin natin siya dito sa gitna. Yan. For example, suspended 2. Yan. Pag makakita kayo ng ganitong chord, yan. Ibig sabihin yan is C sus 2, C suspended 2. So, ang mangyayari, yung ating 3, papalitan natin siya dito ng 2. So, ano yung 2? D. Yan. Ilalagay natin siya dito. Yan. So, ito na ngayon yung ating nota sa ating C. So, hanapin natin yung E natin dyan. So, alam naman natin yung ating E is tatanggalin natin siya kung hindi natin siya ipaparing. So, ito yung aking middle finger. Nandito yung E. Take note dyan mga master. At meron din akong E dito sa open. Yan. So, ang gagawin ko para hindi siya mag-ring pag i-strum ko siya, papalitan ko siya ng D na note. So, yung D natin na note is nandito, yan, sa ating 3rd fret dito sa B string. Yan. Meron tayong D na note. Take note dyan mga master. Yan. At also, meron din tayong D dito na open D sa ating 4th string. Yan. So, ang gagawin lang natin para masali pa rin natin yung ating high E string, lalagyan lang natin yan ng G. Yan, dito. Lagay natin yung ating pinky dito para masasama pa rin yung ating 1st string. So, G, valid naman yan kasi siya naman yung 5th. Yan. So, kasama pa rin siya. So, G, dito ko ilagay yung aking D, yung ating 2,
Then ito is G, ililib ko siya na nakabukas kasi siya yung ating fifth. Then ito ililib ko yung open, ito yung D. Then dito na ako maglalagay ng C. Yan. So ito ang tinatawag na C sus 2. Yan. Yan yung tunog niya. Sa open chord natin. Ngayon, titignan naman natin dito sa ating bar chord. So, ito yung sa ating bar chord na C. Meron tayong root dito. Third fret sa ating A string. Then, meron tayong fifth, yung G dito sa ating middle finger, fifth fret sa D string. Yan. Then, itong ring finger natin is also root din siya. At ito yung ating E, yung third. Then, sinama natin yung first string kasi G siya, fifth din siya. So, valid din siya. So, ganito yung ating C major chord. Ngayon, pag gagawin natin yung suspended 2, so, ilalagay natin yung ating D. So, pag titignan natin ito, ang ating E is ito. So, tatanggalin lang natin siya. Ganyan. Kasi, pag tinanggal natin dito yung ating pinky, nasasama natin ito, yung D na note dito sa third fret ng B string. Yan. Yan. Ito. So, ito yung ating bar chord na C sus 2. Yan. At dahil alam mo na yung 12 notes, alam mo na rin yung ibang mga sus 2 na chords. Yan. So, example, meron tayong C sus 2 dito. Pag iusod ko is C sharp sus 2. Yan. At D sus 2, D sharp sus 2. Yun, gano'n na. So on so forth. E sus 2, F sus 2. Yan. Pasensya na kayo mga master sa dila ko. Yan. Yan. So on so forth. Makukuha mo na yung mga sus 2. Ito naman tayo sa sus 4. So, sa sus 4 natin, so, automatic na. Ito yung nakikita natin sa mga chord. Meron tayong sus 4. Yan. So, execute natin yung gitna. Ito. Papalitan natin ng number 4. Yung F. Yan. Ito naman ang ilalagay natin. Yung F. So, ito yung ilagay natin dito sa ating C. Yan. C sus 4. So, ganito naman siya. Yung ating open C. So, tatanggalin kasi natin tong ating E dito. So, ang gagawin natin kasi iuusod natin siya sa F. Ito yung F, yan. E, F. So, ang ginagawa ko dyan is, nilalagyan ko lang siya ng pinky. Yan. Ito yung C, ito yung pinky. Yan. Then, leave itong third string natin kasi G. Then, dito naman sa baba, ito, kasi ito yung F natin sa first fret. F ito. So, binabar ko yan siya. Nakabar. Then, ito. Yan. C yung ring finger at F yung aking pinky. Yan. Kaya makukuha ko dyan yung C sus 4. Sa bar chord naman, ito yung ating bar chords. Yan. So, ang gagawin natin, hanapin lang natin yung ating third. Ito yung ating third, yung pinky. So, yung 4 natin is F. Ito, usod lang din natin to. So, ganito nang labas niya. Yan. Usod lang natin yan. O, ilabas. So, ito na. C sus 4 na yan. So, tatandaan mo lang yung forma na yan, yung shape na yan. Pag iusod mo na yan, so, C sharp sus 4. O, pag iusod pa natin, D sus 4. Ganun na siya. So on, so forth na kasi alam natin yung 12 notes, yung bilog na to. Yan, bumalik na naman tayo sa bilog na to. Yan. Kasi pag alam nyo kasi yung 12 notes, yung pagkakasunod, matutuklasan nyo na yung mga chords na ganun lang pala kadali. Pag dito naman sa bar chord natin sa taas na C, C sus 4 yung hanapin natin. So, yung ating E dito is nandito sa ating middle finger. So, dito yung ating F, yung sus 4 natin. So, ang gagawin natin dyan, kasi imposible naman na mausod ko siya kasi may mga daliri. Meron akong ring finger at pinky. Ang gagawin ko, mag-shift ako ng daliri.
isi-shift ko yung daliri ko. So, ang gagawa ng itong fifth ko is yung middle finger. Yan. Then, bababa na lang din yung aking ring finger dito, octave ng aking C. Then, ito yung pinky yung gagawa ng aking 4, yung F na note. So, ganito yung forma. Yan. C sus 4. Yan. Kaya magkatunog sila, oh. At yung shape na to, yung shape na to, yan din yan, C sus 4. Pag i-atras natin, B sus 4, B flat sus 4, A sus 4, A flat sus 4, G sus 4, G flat sus 4, F sus 4. Ganun lang. Napakadali lang, di ba? Basta tandaan nyo lang yun mga master pag nasa example yung A na major chord. Pag gagawin mo siyang sus 2 at sus 4, so titignan mo yung scale ng A. So ito yung ating A major. So ito yung kanyang skala. So kinuha natin yung 1, 3, 5. Kaya meron tayong A, C sharp, E. Pag ginawa nating sus 2 is siyempre tatanggalin lang natin tong ating 3, gagawin nating B. Yan. So, ganito siya, oh. 2. Yan. Pag, pag A sus 4, yan. So, tatanggalin mo lang din yung gitna, itong ilagay mo, yung 4. So, D. So, ito yung magiging chord natin, yan. E sus 2, E sus 4. Yan yung mga notes sa loob niya. Pag sa gitara, ganito siya. O example, dito natin sa open A. Yan, open A. So, identify muna natin yung mga notes. So, hanapin lang din natin yung C sharp dyan. So, yung C sharp natin matatagpuan dito sa aking ring finger. Yan, no? Second fret ng B string. O, kasi ito ay C, C sharp. So, ngayon, pag gagawin ko siyang A sus 4, ang gagawin ko is iusod ko lang ito. Yan. Kasi ito yung D. So, ito yung A sus 4. Yan. At pag gagawin ko namang A sus 2, sama ko yung B, bibitawan ko lang din itong ring finger ko. Yan. Kasi automatic na itong open B natin. Ito. Ating second string is B na note. So, dalawa na lang. Ito na lang. Dalawa na lang sila natitira. So, ito yung ating A major. Pag tinanggal ko yung ring finger ko, A sus 2. Pag inusod ko dito yung aking ring finger, yan, A sus 4. Yan. Ganun lang siya kadali mga master. Hanapin mo lang yan sa iba't ibang mga chords. Yung formula na yan, hindi ka malilito. Kahit anong chords pa yan, hindi ka malilito. Basta, ang importante, alam mo yung mga nota sa fretboard mo. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang pag-memorize ng fretboard, hindi lang yan para sa pag nag-aaral ka ng solo, lead, hindi. Actually, para yan sa mga nag-i-start. Kaya tayo nahihirapan maghanap ng mga number na mga chords kasi hindi natin alam yung mga nota sa loob eh. Yun siya yung dahilan. Pero pag inuna natin, alamin yung fretboard natin yung mga nota, matitrace na natin, magiging visible na yung mga nota na yan. Mahanap at mahanap na natin siya. Susundan na lang natin yung formula. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng ideya mga master. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig sa gitara. Hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.